ang kwento ng buhay ni Annalyn Villanueva. Malulugi ako sa ginagawa mo na yan eh. Gusto ko pa isa ba? Hindi nga pwede. Kulit mo. Wow, kawawa naman yung bata. Oo nga, walang pambili ng mangga. Ayoko ah! Ako, manda ka na! Ano ka ba? Pati bata pinapatulan mo. Sa bahay. Gusto ko yung mangga. Tama na yan, tama. Umuwi na tayo. Oh, bakit? Ano nangyari sa baby? Parang umiiyak ba? Ha? Eto ho nakikipag-away na Ah, naman. nakikipag-away. Oh, eto, may bibigay ako para hindi na makipag-away, ha? Ayaw! Salbahe! Ayan! Ayaw, gusto mas marami. Oh, sige, eto. Salbahe! Yan, oh, pambili ng candy, oh. Salbahe, no? Halika na! Uwi ka na! Nakikipag-away ka dahil wala kang pera. Ngayon, binibigyan ka. Ayaw mo naman. Salbahe! Pasensya na po kayo, ah. Sige, ingat. Ingat kayo. Ano ka ba? Hindi yun. Ikaw na nga itong binibigyan ng pera sa pasalbahe. Hindi maunawaan ni Telma kung bakit ganoon na lamang ang pagkamuhi ni Annalyn sa kaibigan ng kanilang amang si Ariston. Hindi niya alam na may masamang nakaraan pala si Annalyn sa lalaking iyon. Hindi nyo na kasi dapat hinahayaang lumabas ng bahay si Ate Annalyn. Kung anong-anong kahiyan ang ginagawa eh. Teka nga, bakit ba parang napakalaki ng kasalanang nagawa sa'yo ng ate mo? Sino ba sa inyong dalawa ang nakakaunawa? Sino ba ang may kakulangan sa pag-iisip? Ikaw, kung sa tingin mo dahil kumpleto ang pag-iisip mo, may karapatan ka ng magsalita laban sa kapatid mo, ang mabuti pa, kung hindi mo siya mauunawaan, itiko mo na lang ang bibig mo. Dahil sa kakulangan ni Annalyn sa pag-iisip, labis ang atensyong ibinigay dito ng kanyang mga magulang na sina Concha at Medel. Isang bagay na pinagseselosan na nakababata nitong kapatid na si Telma. Tayo na. Ayaw mo ba ng ulam? Alam ko na. Pagbubukas kita ng paborito mong pork and beans. Ayaw. 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 Hayaan nyo kung ayaw kumain. Sobrang arte. Telma, Siyempre, dahil paboritong anak, dalang-dala naman kayo sa inaarte niyang abnormal na yan. nasa harap tayo ng pagkain, ha? Sige, salamat. Pare, Oy, pare. Nagaling. Wow, ano na naman yan? Mukhang naka-jackpot ka na naman, pampaantok lang yan. Nako, parang yan ang sinabi mo sa akin nung isang linggo, pero nakakarami Ano din tayo. problema ba? Uy, siya nga pala. May nakausap na akong taong pwede nating utangan. Talaga? Eh, magkano makukuha natin? Wala pa naman kami pinag-uusapan na halaga. Basta ang kailangan lang meron lang tayo may prenda. Eh, patay tayo dyan, pare. Wala naman akong ari-arian, eh. Magkano lang naman kinikita ko sa paggagamot, eh. Oo, Kaya nga, diba? Kaya magninegosyo ko ng babuyan kahit maliit lang. walang problemahin yun. Naman, para kaya pa naging magkaibigan tayo. Pwede naman akong tumayo bilang garantor mo, eh. O magagamit natin yung kapraso kong lupa na ipinamana sa akin ni Tatang bilang collateral. Pare naman, nakakaya sa'yo. Hindi. Talaga. Pare. Ikaw naman. Pare naman, binibiro mo ko, eh. Ikaw naman, para kaya pa naging matalik tayong magkaibigan kung di kita matutulungan. Saka sigurado naman ako, pag inumpisahan mo yung negosyong yan, sigurado naman kikita kayo, di ba? Sigurado, pare. Agad-agad, sigurado. Kaya mag-celebrate na tayo. Kahit makarami tayo ngayon. Sige. Ikaw pa rin nasagot.